May ituturo ako sa iyong 6 na behavioral laws tungkol sa psychology ng tao. At kapag naintindihan mo lahat ito, mas gagaling ka sa pagbabasa ng tao. Pwede mo itong gamitin sa advantage mo sa pag-achieve mo ng goals o countermeasures sa kahit anong uri ng manipulasyon laban sa iyo. Paalala lang, malalim na psychology ang pag-uusapan natin dito. Kaya ihanda mo ang utak mo and hit the like and subscribe button upang mas dumami pa ang ating kawan. Let's begin. Connection with success in the human mind. Unawain mo ito lakan. Hindi success ang pangunahing desire ng tao, kundi acceptance. Kaya pansinin mo lakan, karamihan ng tao, ibababa nila ang standards nila, itatago ang totoong sila, at babaguhin nila ang behavior nila para lang maramdaman nilang belong sila. Tama, hindi ba? People would rather be accepted in the wrong environment than be alone and grow. At kapag naunawaan mo ang behavioral psychology na yan, marirealize mo ang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang mediocrities, kung paanong kinokontrol ng isang grupo ang behavior ng karamihan, at bakit maraming tao ang hindi nag-grow sa kani-kanilang circle. At ikaw lakan, bilang kasapi ng kawan natin, mas mainam na may isa ka sa mga ito bilang uniporme ng mandirigmang lakan sa gisag at patunay kung paano tayo pare-parehong binago ng channel na ito. Nasa description lang ang link sa ibaba. Exclusive lang ito sa ating page. Once people choose, they defend it even if they are wrong. Ang pag-amin kasi na mali ka ay masakit sa ego ng maraming tao. Kaya ang gagawin nila, they will rationalize, make excuses, or shift blame. Halimbawa, nag-stay ka kesyo dahil mahal mo. Pero ang totoo talaga, may attachment issue ka lang talaga. Ni-rationalize mo na lang yung totoong problema na hindi mo maamin sa sarili mo. Because people protect their ego more than they protect the truth. Kaya nga arguments don't change people. Lalo lang kayong nag-aaway dahil ego na ang nangunguna at hindi na truth. Losing hurts more than winning feels good. Ito yung human psychology na kapag naintindihan mo, magagamit mo sa advantage at maging sa pang-manipulate ng tao. Unawain mo ito lakan. People don't act because of opportunity. They act because of fear of losing something. Kaya nga naimbento yung FOMO o fear of missing out. Kumbaga, imbis na kumilos sila dahil may magigain sila, kumikilos sila dahil may mamimiss out sila. Naunawaan mo ba yan? Fear is a stronger motivator than ambition. Kaya madalas gamitin yan sa deadlines, sa breakups, at sa pag-pressure mo sa sarili mo. Ownership creates loyalty. Tatandaan mo yan lakan.
Isa yang powerful psychology ng mga tao dahil ang mga tao hindi niyan gaanong pinahahalagahan yung mga bagay na hindi naman sila nag-i-invest ng time, effort at emotions nila. Naunawaan mo ba yan? The more someone sacrifices for something, the harder for them to let it go. Kaya nga maraming tao, lalaki man o babae, nagtitiis sa toxic na relasyon kesyo dahil nanghihinayang daw sa tagal ng pagsasama, hindi ba? Ang tao kasi ipaglalaban niya ng isang bagay kahit mali na dahil kasama sila sa pagbuo ng desisyon na yun. Hindi nila mabitawan dahil over-invested na sila. Comfort wins over facts. Kumbaga, mas gusto ng tao yung masarap pakinggan kaysa sa totoong pakinggan. Likas kasing masakit ang katotohanan, kaya mas prefer ng mga tao yung what feels right, what sounds good, and what confirms their belief. Ang tao kasi ayaw niyan sa totoo, hindi dahil mali ito sa pananaw nila. Ayaw nila sa totoo dahil threat ito sa identity nila. Kaya yung karamihan sa inyo ayaw ng mga sinasabi ko ritong advice kasi masakit at nakukompormiso ang mga bisyo nyo at mga mali nyong gawi. Mas gusto nyo yung influencer na kukonsintihin kayo sa pambababae at sa kung ano-ano pang mga kamalian at mga kademonyohang gawain. Tama, hindi ba? Ganyan ang ugali nyo. Growth starts when staying the same hearts more than changing. Ito ang pinakatotoo sa lahat. Makinig kalakan. Karamihan ng tao nagbabago lang kapag unbearable na ang pain, malala na ang consequences at nawala na ang comfort. Halimbawa, saka mo lang didisiplinahin ang sarili mo kapag nag-fail ka na, hindi ba? Comfort is the biggest enemy of growth. Hanggat hindi ka nakakaranas ng pasakit sa kasalukuyan mong buhay, hindi ka maghahangad ng mas maayos kaysa dyan. Naunawaan mo ba yan? Gusto mo mag-grow, masyado ka namang komportable, hindi ka rin gagalaw niyan. Kailangan mo ng pain para magkaroon ka ng rason na kumilos. Kailangan mong pukpukin ang pako upang bumaon. Kaya kapag naunawaan mo ang mga laws na yan tungkol sa human behavior, mas tatalas ang abilidad mo sa pag-calibrate ng iba't ibang ugali ng tao. You stop being confused. You start seeing them clearly. At kung nag-enjoy ka at may natutunan kang bago rito, hit the like and subscribe button. Goal natin makahit ng 100k subscribers soon. This is our brotherhood and we have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.